Among amahan, nga labing gamahanan, Lord, salamat initag na sa kabuntagod, Ginoo. Nga adyo nami pribilehiyo, Ginoo, nga makasimba o makadayeg sa imong ngalan, Lord God. Tungod kay dili tanan, Ginoo, kabalong mo dayeg ug musimba nga anak kanimo, Ginoo. Salamat sa imong mga katawhan, Ginoo, nga adunay kasing-kasing nga mudayeg ug musimba sa imong ngalan, himuot sa imong ngalan, Lord God. Because of the power of your mercy and love nga nagapamuhat sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, amo kang ulian kanunay sa among mga pagdayeg ug pagsimba, for you deserve the glory, honor, and praises, O God. Lord, salamat, Ginoo, sa imong balaang espiritu nga magapamuhat kanamo karong buntaga, Ginoo. Walay labyan nimo ni bisan isa nga naa ani nga lawak, Ginoo. Imong ministeryuan pinaagi sa balaang Espiritu Santo ug imong pulong, Ginoo, mahimong mamunga sa among kasing-kasing ug kinabuhi, Lord God. It will not return to you void, Father God, but it will accomplish something sa among kinabuhi, Ginoo. Naakay utruhon sa among kinabuhi, Ginoo, para sa imong kahimayaan ug kadungganan, Lord God. We need you, Lord God. We honor you. Amo kang giulian sa tanang mga pagdayeg ug mga pagpasalamat, Ginoo. Gikan sa among pagsugod hangtod sa among pagtapos, Lord God. Dili nimo gawas aning alawak, Ginoo, nga dili namo madawat ang portion sa panalangin, Ginoo. Lord, I speak hope. I speak freedom, Lord God, from any bondages from the devil, Ginoo. Lord, I declare that each one of us will live freely, pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga nagapamuhan sa mga kinabuhi, Ginoo. Tungod kay nakadawat mi o kagawasan, pinaagi sa pagkamatuoran nga giingon ni Ginoong Hesus. Whom the Son sets us free, we will be free indeed, O God. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. We honor you today, Father God, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Nindot kayo ang presensya sa tuwang buhi nga Dios. Makahatag ka na tuog katagbawan sa kinabuhi. Siguro nibati na kaog kauga na diskurahi na ka sa kinabuhi, pero the time that you started to lift up your hands unto the Lord, nagsugod ang imong kusog. I remember the time that Moses and Joshua fought against their enemies. Sa dihang si Moses nasa bungtod, nagpataas siya ang kamot, makita sa mga Israelites ang ilang kadaugan. Tungod kay iyang gilift up ang iyang kamot ngadto sa buhi nga Dios, declaring that their people will win the battle. Amin pa ba? Siguro usahay na ay mga defeat nga imuhang giatubang sa kinabuhi. Murag nakaingon ka, ngalanganin na niya akong kinabuhi. Murag wa tay paglaom sa akong kinabuhi. But the time that you raise up your hands for God, na ay talagsaon nga tabang ang moabot sa tuwang kinabuhi. Amin pa ba? Now, this morning, we will be talking about the power of God's mercy. Ato ning tan-awon karong buntaga, kining gahom. Gahom sa kaluoy nga ito sa itong buhay nga Diyos. Kaluoy sa atong Diyos. Ang kaluoy sa atong Diyos nga rin ka nato. Amin pa ba? Sayo nga ta, kumusta man ka? Kaluoy sa Ginoo. Sakto ba na kuhan? Tubag, kaluoy sa Ginoo. Murag dili ka siguro na sakto, no? Kanang tag, kumusta man ka? Kaluoy sa Ginoo, maayo kayo. Manhimo mang luoy ang Ginoo. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, maayo-ayo ko ana siguro, no? Amin pa ba? That is why ako nang utruhon nga mga perceptions or mga pamuhat or paning ato bitang tubag in every time nga naay mamumusta ka nato kay nagdepende na siya. Satan will keep on listening unsay nang gawa sa tuang pakpak. Nagsige na sa bantay kini murag naluya na ni. Okay? Now, I want you to open your Bible in the book of Mark chapter 5 verses 1 to 20. Ato ning mutag-mutaron igsoon. Na ay nindot kayo na hitabo diri sa Mark chapter 1. Chapter 5. Okay? Ingon diri, nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Jesus sa kayan,
Gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kining tawhana giyawaan ug nagpuyo sa mga lubnganan. Wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Wow, grabe na gini kakusgan ni nga yawa nga sulod ani nga tawo. Daghanang higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot apan iya lamang gipamugto ang mga kadena o giguba ang mga pusas. Grabe kakusgan ni nga yawa nga sulod ani nga usa ka tawo. Ingon dili kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. Imagine nimo na kini nga tawo sa dihang gisudlan siya og mga yawa ang nakasulod ani dili lang kay yawa kundi mga yawa gyud. Okay? Sa dihang gisudlan siya gitistingan na siya og gapos, gitistingan na siya og hikot sa iyang tiil, pero mga bugto ang kadena. Now can you imagine kung kita ani nga mga situation karon mga sugat og tawo ngayon ani. Mura gid og mahadlok. Labi na og dili ligpon ang atong pagtuo. Amen ba ba? Unya ningon diri adlaw o gabi magsuroy-suroy siya sa lubnganan o kabungturan nga magsigig-singgit ug samad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Iyang samad-samaran niyang lawas. You know what? Kung ang devil musulod sa usa ka tawo, wala na siya laing buhaton kundi pag-destroy lang ang tawhanan. Amen ba ba? Amen? Yun na rin. Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan o daotang espiritu, midagan siya padulong kang Jesus o miluhod sa iyang atubangan. Unya isinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios. Unsa may tuyo mo kanako sa ngalan sa Dios? Naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sa kita. Kini nga word, ang yawa na nakikistorya ani ni Jesus. Na, di na ito makita na even ang yawa, okay? Kahit po yung mga jablo, alam na nila kung saan sila pupunta. Kahit po sila naniniwala kung sino si Jesus sa buhay nila. Amin po ba? Alam na nila na si Jesus yung maghulog nila dito sa impyerno. Amen pa ba? Okay? Ihulog sila dito sa impyerno, pero nanghangyo ang yawa. Kung manghangyo gani ang yawa, manghangyo kutas Dios. Amin pa ba? Ang yawa gani, manghangyo gani sa Ginoo nga di sa ihulog. Kita pud manghangyo sa tanga dili sa kwaon ang atong kinabuhi, kay daghan pag-purpose nga iyang himuon sa atong kinabuhi. Amen pa ba? Amen? Kung makulangan taong finances, manghangyo ta sa Ginoo, nanghangyo gani ang yawa, kita pa'y dili manghangyo sa Dios, nga iyat ang mga anak. Amin pa ba? Amen. Unya diri ningon diri. Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu, midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sa kita. Niluhod ba ang yawa? Nidagan nga ni Jesus o niluhod ang yawa? Niluhod ang sa katawo nga giyawaan. Okay? Siguro kung pong tawanan, naagin ni siya desire, nakadungog siguro ni siya ni Jesus, niduol siya o niluhod. Niluhod. At tubangan ni Ginoong Jesus. Unya, ingon diri, unya, misinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Oo. Kay si Jesus ani nagsuroy-suroy man. Dayon niabot siya sa diyang nidungko ang sakayan, nakit-an din niya. I believe nga apil niya sa plano sa pambuhay nga Dios. Apil niya siya ang ministeryoan ni Jesus. Dayon sa dihang iyahang nakit-an, nidagan siya, niluhod siya ni Jesus ug nanghangyo siya nga dili sa laglagon. Unya mingon diri, sa ngalan sa Dios nanghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sa kita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, espiritu nga daotan, gula niining tawhana. Gisugo siya nga ipapahawa sa usa ka tawo. Nya busa nangutana si Jesus kaniya,
unsa may imong ngalan? Siya mitubag, panon tungod kay daghan kami. Legions. Meaning to say, kadto nga klase nga tawo ang espiritu sa yawa ni sulod daghan, 7 ka buok. Okay? Ingon diri, og nagsigi siya hangyo kang Hesus nga dili papawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Ni adtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nagsibsib sa bukid. Ni hangyo, okay, ni diri mihangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus pagtua kami ni anak ng mga baboy o ni anang mga baboy o pasudla kami kanila. O iyang gisugutan sila or gitugutan sila. Migula sa Dios or migula sa tawo ang mga daotang espiritu o misulod sa mga baboy. O ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 nanagan pagdulhog o nangambak grabe. Gikan sa isa ka tawo ngadto sa 2,000 ka mga baboy. Nanagan dahil ang baboy dito ni sulod. Kusugan dito nga yawa nga naa sa usa ka tawo. And then ningon diri verse 14, ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan og ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa lungsod o sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Verse 15, miduol sila kang Hesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tawo nga giadto or nga kaniadto giyawaan. Pagkahibalo na sa mga tag-iya sa baboy. Ko si kuan ni Xiao si Congressman Xiao kay yung baboy. Okay? So ingon diri kita na nila ni-announce sila tayo atong baboy, disgrasya yun. Nangambak man sa pangpang. Pero atong nga lugar, naa sila gikadlukan nga tawo nga giyawaan. Kung mao to katong gisugdan ng yawa nga legions ang mga yawa tungod kay daghan kaayo ang nisulod sa usa ka tawo. Nya nakita nila pagkasunod, pagtabalik nila nakita na nila ang tawo nga giyawaan. Nana sa insakto nga pamuna-una. Nana sa insakto nga pamutok o sa iyahang panlawas. Meaning to say, kung dili na dahil maayo ang dagan sa tuwang kinabuhi, there's something demons na nag-operate sa tuwang mga pangunauna. That is why, kung imong ialaw ang imong una-una na i-manipulate sa yawa, posible yun nga, muruwin na sa tuwang pagalingon. You know what? People nowadays, because of this pandemic nga to ang yatubang, daghan kay mga nanga-depress. Siguro may ka, wala mo na-depress. But deep inside of you, na ay something na naka-depress sa mo ha. Nga magkaingon ka nga, wala naman may finances. Asa naman akong ugmaan eh. Asa kung saon man ako niya akong kinabuhi. Mura na magwalay paglaom. Pero kung diha ka mo lang tao, even the mga psychologists, diha na seminary, dili ang pununta magpadayon o problema sa mga problema nga dili nato ang ngayang problema. Because if we keep on looking our problem, it will turn our mind into tuyok-tuyok. Amen pa ba? Okay? Magtuyok-tuyok kita sa tuang mga panguna-una. Amen pa ba? So, busa gihanyo nila si Jesus nga mupahawa siya sa ilang dapit kadtong nga dapit wa gyud believer ato ni Jesus. Amen? Ilan ang gihanyo ni Jesus? Pwede ba nga muhawa na kani nga dapit? Gihimo nilang tumulo si Jesus adto nga dapit. Kay ilang mga baboy nga ilang panginabuhian nangambag dito sa tanan. Okay? Sometimes ang tao kung wala siya belief sa Ginoo, naa siya himuong milagro, dili na nila ma-acknowledge tungod kay wala siya pagtuo. Amen pa ba? Okay? Yun din pagsakay ni Jesus sa kayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo?
wow, naay something nga nahitabo sa usa ka tawo nga gihawaan, nga gi-deliver ni Jesus. Amen pa ba? Unsay hangyo sa usa ka tawo? Gusto siya muuban ni Jesus sa iyahang panaw. Okay? And then, mingon, apan wala mutugot si Jesus o miingon Ginoon, pauli sa imong panimalay o sultihi sila, unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo, ug unsa siya kamaluluy-on kanimo. Iyang gipalakaw ang usa ka tawong giyawaan ug gipaadto sa iyahang dapit, sa iyahang panimalay, sa iyahang pamilya, ug gisugo pag-testify. Ato sa discourse ganina, because of the power of the Holy Spirit, we have a testimony. Kadaugan na every time nga mustorya ta, pinasahi na kaysa kaniadto nga wala patay pagtuo ni Ginoong Hesus. Sa una ang atong istorya na puros problema. Oy kasana na. Gamay usuldo gyud. Daghan kita yaw-yaw mo nga dili maayo pero sa dihan na ay milagro nga nahitabo sa usa ka tawo unsay gingon ni Jesus mo kuya ko ta siya pero ni Jesus adto sa imong panimalay. Pwede na di ay nga atong i-share ang testimony sa gihimo sa kaluoy sa Dios nare kanato. Amin pa ba? Dili di ay kinahanglan nga because Jesus knows nga every time nga atong i-share ang ngalan ni Jesus, siya nag-uban. Na ano nga situation, dili siguro physically ni kuyog si Jesus o wala siya ipakuyog physically, but I believe that Jesus is with this man nga nag-share sa pulong or sa kadaugan nga iyang nadawat ni Ginoong Hesus. Because of the mercy of God nga nagapamuhat sa iyahang kinabuhi. Amin pa ba? Kini nga tawo wala pa man siya pagtuodaan, gani ani nga dapit walay pagtuo anang mga tawhana nga nagpuyo din ha kay mismo si Jesus sa diha nag-perform siya og milagro, wala sila nituo. Nakikita sila milagro pero ilang di papahawa si Jesus because they don't have relationship with Jesus, the Father. Amin pa ba? Pero ingon diri, apan wala motugod si Jesus og miingon hinuon pauli sa imong panimalay o sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unya or unsa siya kamaluluy-on kanimo. O iyan imo dito, how merciful God is in your life. Unsa kamaluluy-on ang Dios nanhi sa tuang kinabuhi. That's the perception mo na panlantaw sa Dios sa tuang kinabuhi. Wala na siya naglantaw nga, wadi kay ayo, wadi ka daghangit, sige ka kasala, sige kabalo na ang Ginoo daan. Gani ani nga tawo na apadaghan demons nga nasulod sa kinabuhi. But then niduol si Jesus og nagministeryo kaniya. Siguro naapay mga butang nga wala nangatangtang sa tuang kinabuhi. I want you to know, my brothers and sisters in the Lord, God is not yet done in our lives. And that is why we always have the reason to continue and testify the goodness of God in our lives. Atong makit-an diri karon unsa kagamhanan ang grasya o kaluoy sa tuang buhi nga Dios nga maga-operate sa tuang kinabuhi. Amin po ba? Amen? Titingnan natin ngayon. Ano ba ang mercy sa Tagalog? Ha? Habag at awa. Ano na siya? Ato na istoryahan of mercy. Amen po ba? The mercy of God. Ato ni karon. Ingon rin, busa ang tawo milakaw og miadto sa Decapolis og nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya. Wala ni eskwela Bible School ning tawhana pero sa dihan nakakita siya sa kaluoy sa tuong buhi nga Dios. Milakaw, ming sugot sa sugo sa tuong buhi nga Dios. Ang uban gi-disciple og how many years? Pagkadugay disciple misungag naman sa leaders. Because true discipleship comes from our relationship with the Father. Na ang discipleship di ay sa pagkagalingon
nagdepende ni siya kung giunsa nato paglikon ang ato ang relasyon ngadto sa buhi nga Dios. Amen ba ba? Giunsa nato paglantaw ang mercy sa Ginoo. Because if God keeps on moving in our lives, working in our lives in a good manner or in a good situation, daghan mga butang nga gipanghimo ang Dios sa tuwang kinabuhi. Pero sometimes we are so blind because of our fleshly desire. Tagaan tagbuga sa Ginoo, gusto pa kita katong pula. Amen pa ba? Gitagaan og 1,000 sa Ginoo, gusto pa kita og pakabinan og 500, 1,500 na. Gitagaan og sakyanan, gusto gyud katong brand new, bahalag kaya walay tulo. Amen pa ba? Because sometimes we are so blind because of our own desire, fleshly desire, than the purpose of God na gibutang sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Pastor, I'm just human being. Yes, we are human being. And we need the mercy of God na nagalantaw sa tuwang kinabuhi. Amen pa ba? Mao ni ato makit-an karon nga importante kay kaayo ni grasya o kaluoy nga ato makit-an gikan sa tong buhi nga Dios. Kay mao ni fuel nato that we could continue in life. Na makapadayon ta sa tong pagpangalagad ngadto sa tong buhi nga Dios. Amen pa ba? Atong tan-awon karon kining upat ka mga butang tan-awan sa Easy Worship Brad na naay ko ihimo diha nga PowerPoint Brad. Kana. The power of God's mercy. Now let's read again. Let's read this Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Pareho sa ko Brad. Ang Lamentation Brad. Dito ayan sa bayan sa pikas. Pagpangutan. Kay atong tan-awon ang grasya, ang mercy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tingnan natin ang habag at awa ng Panginoon. Okay? Lamentations chapter 3, 22 to 23. Great is thy faithfulness. Okay? His love and mercy is new every morning. They are new every morning. Nabra? Ang masama dali. Na. Dili gayud mulubad ang gugma sa Dios ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Unsa daw? Atong basahan dungan tagbasa bi? Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Mulubad ang gugma sa Ginoo dili? Dili. Kana bitong sing-sing nga dili pure? Inigumol mo ana og chlorine. Unsa na? Suka, mautro na ang color. Amen ba ba? Og testingan na sa kadugay sa panahon, mautro na pero ang gugma sa Ginoo dili mo lubad. Ano ba sa Tagalog ang lubad? Faith. Mo faith. Oh, di ba? English na. Yan. Okay? Oh, wow, very good. Okay. Hindi mo kumukupas ang habag at awa ng Panginoon sa ating buhay. Magpakailanman. Amen po ba? Amen? Grabe, next verse na. Ito tanawan. Bag-o kini adlaw-adlaw. Kanus adlaw? Bag-o every morning. New every morning. Nganong new man every morning? Tungod kay nakabalo ang Ginoo that every morning we really need the mercy of God in our lives. Amen ba ba? We cannot continue serving the Lord kung wala ning new mercy of God every morning sa tuwang kinabuhi. Unyang hapon na daghan-daghan po ning sala atong mahimo. Sa mga sunod adlaw daghan po. But I am not tolerating our mistakes. Because every sin na atong buhaton, there's always consequence. Amen pa ba? Amen?
ikaw man gyapon ang mag-suffer ana. You are not exempted for that suffering. That is why sa dihang katong tawo magiyawaan, siya nag-antos yung tawo kay naay lawa nga nagsulod, demonyo nga nagsulod siya. Iyahang lawas gustong sakit-sakiton, gustong daog-daogon, gustong iduot hangtod nga mamatay. But I want you to know that the devil has no power to kill us. Kabalo ba mo anak? Nga ang yawa wala siya'y gahom nga mupatay ka na to. Kinsay na authority nga mupatay na to? Ang Ginoo ra may na authority nga mupatay na to. Bisan pa, that is why, do not keep on thinking, ano mamatay mo siguro ba? Ingon ang doktor nga, stage 3. Ang imong tambok, really ang cancer, okay? Stage 3 na ka. Mamatay na siguro ba, ani? Pero, okay? Ayaw mo na cancer, dako ra pagkaya na. Okay? Stage 3, usahay maguna-huna, dagan na kita guna-huna nga nidagan. Pero, kita ra di ay nag-ut-ut sa itong kagaling muna-huna. Amen ba ba? Amen? Even the doctor doesn't have the right to give us the tanning sa ito ang kinabuhi. Amen? Tungod kay ang Diyos lamang ang adunay katungod nga mukuha sa ito ang kinabuhi. Amen ba ba? Pastor, taas-taas naman ako ang dugo, pastor. Nangganay uban, ubos na kay dugo, ako magganay doon sa. Amen ba ba? Pastor, naglain man akong ulo, pastor. Ang uban gani, wala na yung ulo. Amen ba ba? Amen? Tungod kay sometimes, we keep on magnifying our problems than the God who is working in our lives. Amen? Now, atong basahan ng Ephesians chapter 2, verse 4, yung diri, but God being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, rich in mercy. Dato kaayo ang atong Dios sa iyang kaluoy nga ri kanato. Amen ba ba? Ang iyang gugma kanato walay paglubad. Romans chapter 9, verse 15, for He says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. Dayon ingon diri, and I will have compassion on whom I have compassion. Kabantay mo sa diya ang si Jesus ni ato nga lugar. Daghan pa mga tao dito pero manong kadto man giyawaan mo iyang giatuan. Unya ni hawa na dayon siya. Because ang Dios kung muhatag sa kaluoy, iyan ang kaluyan. Pero di kani siya maluoy, di gid pud na niya kaluyan. Amen pa ba? Deuteronomy chapter 4 verse 31, for the Lord your God is compassionate God. He will not fail you nor destroy you, nor forget the covenant with your fathers which He swore to them. Muna mga pagdasig ni Moses ngadto siya mga katawhan, inyong mga anak, inyong Diyos sa inyong katigulangan, dili na siya mupakya sa inyong kinabuhi. Luke chapter 1 verse 78, because of the tender mercy of our God. Kining kaluoy gid sa buhi nga Dios. Grabe kadaghan na atong makit-an diri sa Biblia, which or with which the sunrise from on high will visit us. Okay? Now, adto ta, the effect. Adto ta sa effect. Unsa di ay mahitabo kung ang God's mercy magapamuhan sa tuang kinabuhi. Just like what happened to this kaning demon-possessed man, nga sa dihang namuhat ang mercy sa Ginoo, na ay something or nindot nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Number one, Brad, it will make us follow Jesus. Verse 18. Okay? Sabi mo nga, kinahanglan lagi ka mutuo ni Ginoong Hesus. Ang ato na ipag-share sa pulo sa Ginoo, ato ipakita ang grasya o kaluoy sa Dios. Anang tawhana nga wala pa ipagtuo. Okay? The time that you preach the Word of God, ang gugma sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, if you keep on think or telling them, you have mistakes, na adyo kay sala. Kung sige na ito ng tanawon, dili na ito ma-preach ang grasya o kaluoy sa Ginoo, dili yun na makabaton o pagtuo ang tao nga ato ang ginashiran. Amen pa ba? That is why, first thing nga ato ang i-share nga ito sa mga katauhan, ang gugma o ang grasya o ang kaluoy nga ito sa buhay ng Diyos. Look what happened to this demon-possessed man.
Sa dihang wala pa si Jesus ni abot siya, grabe pag-antos niya, pero sa dihang ni abot na si Jesus Christ, iyang gihatagan og kaluoy. Amin pa ba? Ang mga rason ng God nga nung madimon po siya sa katawo, tungod na siya ang sala. Because Satan will indwell a person who keeps on living in sin. Amin pa ba? Nya, kay ang mga tao nga sige puyo og sala, attractive ayo ang yawa anak sa tao. Amen? But if a person believes Jesus as their Lord and personal Savior, dili na makapamuhat or dili makadali-dali o atake ang yawa sa iyang kinabuhi. Dili na siya ma-demon possess, but it can be demonized. Ma-demonize na lang siya. Because of the mindset of a Christian. Nanong ang Christian din mo ito yung una-una? Because wala siya feeding sa Word of God. Amen pa ba? Amen? Pero kung atong tanawon, that the mercy of God, the power or the effect of God's mercy in our lives, it will make us to follow Jesus. Ingon dayon ang tao nga giyawaan, Jesus, pwede ba akong musunod kanimo? Kaya nga po, hindi natin pinipilit ang tao na sumunod kay Jesus Christ. Dahil trabaho yan ng mercy at grace ng God. Amin mo ba? Amen? That's the word and the power of God na musunod siya na gustong buhay ng Diyos. Our role as a Christian is to share and preach the good news of Jesus Christ. The good thing and the mercy of God in our lives. Nanong dili man makashare ang uban because wala nila na-experience kaayo ang goodness sa itong buhay ng Diyos. That is why, sugod karon kabalo na taon sa atong i-share ang gugma sa Ginoo. Amin pa ba? If we keep on sharing their, or telling them about their negativity sa ilahang kinabuhi, mapabilin din na silang negative. Kay imo naman kung di-magnify noon ang ilahang silya. Amin pa ba? Pagtanaw ka rin mo, adunay yung sa katawo nga, like for example, adik-adik. Ayaw sige ingong, adik-adik yun ka mautro kay ang Diyos na suko, yun na mga adik-adik. Na ay daghang mga tao, mga Kristohano, minana, inig. Sige, istorya ka ng mga palainom, palahugog o rinana. Nakit sa Bible, bawal mo mahugog, bawal mo inom. Sige po dahil inom na, ay, pag-undang na lagi. You know what? A person cannot be changed without the mercy and God, and the grace of God sa pagkinabuhi. Amin ba ba? I am not telling you, madili na sila istoryahan. But first, you have to preach first the mercy of God sa ilang kinabuhi. Kaysa dihang sige sila kadungog, mawala ang ilahang struggle sa ilang kinabuhi, mahibaw-an nila ang grasya sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Amin pa ba? Okay? Number one nga effect, it will make us to follow Jesus. Mao ni siya yung mahitabo nga starter pack sa ito ang pagtuo. Sa dihang mamilagruhan ta sa itong buhay ng Diyos. Just like ni Paul, sa dihang naka-encounter siya sa grasya o kaluoy sa Ginoo, dihang na-encounter si Jesus, na italag saon nga nausap siyang kasing-kasing, na blind siya, na wala ang iyang panlantaw sa kalibutan, apan na-change iyang course ngadto sa itong buhay ng Diyos. Amin pa ba? That's because of the mercy of God na nagapamuhat sa itong kinabuhi. Amen pa ba? Amen? Number two, it will help us to obey His commands. Lisod ka tayo magsugod ta or magsunod ta sa kabubuton sa itong buhay ng Diyos kung wala'y grasya o kaluoy. And that is why we as a Christians, kung napugos ka o sunod sa kabubuton sa Ginoo, nakulangan ka pag kung kinsa ang Diyos sa itong buhay. Pagdakan ito, murag, gahi naman kayo sunod ako ang lawas, hindi naman ganahan sunod. Kulang ang ato ang devotion na Diyos ng buhay ng Diyos. And that is why we need to build again our altar. Kung ito i-share ni Pastor Chong nga, we need to have our prayer life, fasting, katulad mo sa mga Sunday school teachers, kinahanglan na nato sa itong kinabuhi. Not because na aron maluwas ta, tungod kay luwas naman tandaan. Amen? Muna yung sa Bible, that we receive Jesus, na natay access nga sa langit. Pero kanang prayer, kanang fasting, kanang ato ang devotion sa pag-ila sa Ginoo, maunay fuel nato so that we could continue in our journey as kabuhi ng Diyos. Amen pa ba? Aron makapadayon ta sa itong journey. Number two, ay kaduha, ang sa ito, it will help us to obey His commands. Yan, mga ito na sa number 3. Number 3,
it will transform a person from greedy to generous. Kung atong tanawon ng tao, iyanang gihimong gi-isolate iyang kagalingon because of the demons nga nag-operate sa kinabuhi. Sige na siya lakaw dito palit sa sementeryo. Ano dito sa sementeryo? Kay awaaw nga dapit walay mo disturbo kaniya. Amen pa ba? Siguro wala ta naka-experience ng mga inaanak, but because of our greediness. Kana bang sometimes mong ang tao magsigira na siya og lantaw sa iyang success. Dili sa gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi. If you started to look at your success, mag-ingon ka, ako nang hinaguan, nanong ako maning ihatag? Nanong manghatag mo ani ako maning hinaguan? Amin ba ba? Tungod-an ang ato ang kanang bitaw mahimo tang greed na kulangan ta sa grasya o kaluoy sa buhay ng Diyos. You know what? If you started to look at the grace and mercy of God sa mga kinabuhi, makaingon yung ka na, wala man biday ako ani, inintanan nga naanak kung iya man girelis ng buhay ng Diyos. Tinundumi mong kinabuhi, ma-acquire ba na imong mga butang kung wala kang itagaan o kusog sa buhay ng Diyos? And that is why the Word of God reminds us that our relationship with the Father is the most important thing than all this whole world. Mas importante kaayo ang atong relasyon ngadto sa buhay nga Dios because it will lead us to eternal life. Kaysa makabatunta aning tibuok kalibutan pero gawad ang tas kinabuhi mo ay katapusan. Amen pa ba? Wala mo nang ingon nga ihatag ninyo tanan. Ihatag nato ang para sa Ginoo. Amen pa ba? Amen? Because even in the Bible, gikan pa sa Genesis or gikan sa sinugdanan, ilan nang gitudluan o gitudluan na sa Dios ang iyang mga katawhan nga muhatag sa ilahang portion ngadto sa buhay nga Dios. That is our obligation as a Christian ngadto sa buhay nga Dios. Naatay katungdanan not because or kanang kitang nanginahanglan ang Dios. Do you think nanginahanglan ang Ginoo sa tuang ihatag ngadto kaniya? If we have 10 pesos, muhatag ta og piso, nanginahanglan ang Ginoo ana? Wala. Pero gitistingan ta sa Ginoo kung naa ba kita relasyon ngadto kaniya. Amen pa ba? Amen? And that is why gikan even sa 12 tribe of Israel, sa anak ni Jacob ba? Okay, ginganlan naman siya og Israel. Ang 11, gitagaan niya og luna aron iyahan trabahoon i-cultivate ang land. Pero si Levite, ang parente ni Levi, gipabilin ra dito sa altar magbantay sa Ark of the Covenant. Pero ingon sa dito nga kamong tanan muhatag sa inyong ikapulo ngadto kang Levi kay wala siya gitagaan og portion sa panalangin aron iyahang i-cultivate. Kay asa siya magtrabaho dito sa priesthood. Dito siya magtrabaho sa spiritual life, sa spiritual aspects sa ilahang kinabuhi. Ako nakita igsoon kung ang usa ka pastor walay mo support sa trabaho sa ministry, unang maupaw ang iyong pastor. Kadaghang kututunon. Amen ba? Pero grasya sa Ginoo, tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo, daghang mga tao nga gigamit, tanawa niyo kagalingon, gigamit mo sa Ginoo para ang trabaho sa Ginoo mo patayon. Amen ba? Amen? And that is why God will release blessings tungod kay nakabalo siya nga mutabang na siyang trabaho. Don't you know, anong natingala ka nga, wala, anong mo ko'y panalangin? Usa man anong di man kay ko panalanginan. Tungod kay kabalo ang Ginoo nga ini panalanginan kaniya, di jud ka mo release para sa trabaho niya. Para sa uban. That is why sa dihang nahinumdum ko atong wali nga akong nakita, sa dihang ang usa ka tawo ni sulod na siya dito sa gingharian sa Dios. Kiingan siya, sulod diri kay sa dihang gigutom ko imo kong gipakaon. Sa dihang hupo ko imo kong gibistihan. Sa dihang wala ko'y kapasilungan imo kong gipasilong. Imo na tawo nga asa man ko naghimo ana Ginoo. Sa pinakaubos inyo nang gihimo inyong gihimo na rin kanako. Amen pa ba? Amen? That is why if we understand about the mercy of God, dili ta mahimong
sa atuang kaugalingon. Kaya na natong ihatag atong kaugalingon para sa uban. Just like what happened to Jesus Christ. Don't you know, si Jesus, gikan pa to siya sa langit? Anak pa siya sa tumbuhi nga Diyos? Di na lang kay anak sa tumbuhi nga Diyos. Siya pa yun ang Diyos. King. Meaning to say, if I am giving you an opportunity to become a king, kung sa imong buhaton, unahon, maghimo ako ang palasyo, maghimo ko ako ang protection, maghimo ko daghan kayong mga kaning fence, aron dili ko atakihon sa mong kontra. Pero si Jesus sa dihan, gitagaan sa authority nga mahimong anak sa king, o siya mahimong king, wala siya nagpabilin sa iyang trono, but he came down to earth. O nagpakatawag dito sa pinakaubos na portion sa lugar sa mga karnero, sa pastulan, dito siya nagpakatawag. Amen pa ba? Amen? Tungod kay bisan siya hari, nagpakaubos siya. Aron, makuha niya ang purpose ng ibutang sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen pa ba? Amen? The man gives more time for God's glory than to isolate himself. Yan, naana siya yung time nga, muhatag og glory. Nganong nakaingon mataan eh, tungod kay, ang tao mismo, nihatag na siya og oras. Ganang oras makonvert na siya in many aspects of ang kinabuhi. It could be converted into strength. Kaya kung ang oras nato, tagantag oras ng pahulay, makarelax ta, makabatot ta og strength. Amen ba ba? It can be converted into money. Kung tagaan ta og 3 ka oras ng trabaho, kung tag 300 ang oras, naapod kayo 900 sa 3 ka oras, it can be converted in money. Amen po ba? Yung time natin is very important. Can you give your time to God? Ang uban siguro, every Sunday, sayang kayo ako ang inadlawan. Sayang kayo ang ako ang hinaguan. But don't you know that if you don't have peace of heart and peace of mind because you don't have the Word of God sa imong kinabuhi, kaya kaayong ihurot ang kung sa inaanin mo, tungod lang anang mga butanan. Hello, nasabtan ko ninyo, kung wala ka ninay kalinaw, imong una-una o kasing-kasing, mahurot binatanan sa inaanin mo. Just like what happened to this woman nga nagproblema siya ang dugo-dugo. Nahurot na lang ang tanan niya katigayunan, huwag yapon siya na ayo sa iyahang pati. Pero sa diha, nakita niya si Jesus, naningkamot siyang makapot ang sid-sid sa sinina ni Jesus, aron lang maayos siya. Meaning to say, importante kaayo ang atong pagpakikrelasyon sa Ginoo kaysa pagpreserbar nato sa tuwang kinabuhi nga naan ni kalibutan. Kay daghan kay mga tawo nga last na lang ang chance sa ilang kinabuhi, nangita na sila og Ginoo. Kita pa nga daghan pa kayo chance na atong makauban ang atong buhi nga Dios, gamay pa og ihatag nato nga tayong para kanina. Amen po ba? Amen? We could not give if we do not receive God's mercy and grace. That is why, keep on reflecting sa grasya o kaluoy sa Ginoo sa mong kinabuhi. If God bless you so much, pagtanaw niyo mo, ipanalangin mo sa Ginoo. Mo niya kung ihatod dako naman eh. At din ka sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Di man ako di ma-acquire kung wala ang grasya sa Ginoo sa mong kinabuhi. Di man ako di makaya. Di man ako ni mahimo kung wala ang grasya sa Ginoo sa pagkinabuhi. Don't you know sa Old Testament people, the time gani nga magsugod na og ganing kibra ilang relasyon nga sa buhi nga Dios. Magsugod na gani atras ilang relasyon sa Ginoo, padalaan din sa og mga devourer. Ang Dios mismo mo padala og devourer sila aron makahinumdum sila nga they really need God than of their own possessions. Amin ba ba? Ang mga hari sa unang panahon, sa dihang muundang na sila o simpas Ginoo, mahulog yun ang ilang kingdom. Nga naman, kay wala ang Diyos ng kauban silang kinabuhi. And that is why, if God's still working in our lives, maintain on it and make it progress. Ato ning ipauswag ang atong pagpapikrelasyon sa Ginoo. Do not keep on minding the resources that you need. Keep on minding your relationship with God. I'm telling you, everything will follow. Amen ba ba? Yun ang Bible nga, if you seek me with all your heart, you will find me. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen ba ba? Amen? All these things shall be added unto you. Because ang tao usahay, sige
panita sa all these things, wala gisik you first the kingdom of God. Gusto na yung kingdom of God? Righteousness, peace, joy of the Holy Ghost. Pastor, di man ginako makaya, Pastor, himo og mga maayo, Pastor. Don't you know that our righteousness comes from the Father? Comes from Jesus? Ang atong kaugalingong righteous, dili na siya qualified tubangan sa buhay na Diyos. We need Jesus' righteousness. Amen po ba? Peace. Ang atong kalinaw nga naanak karon kulang na siya. Bisan pag bibo kayo ni nga dapit, puno sa mga desko, mga tanan nimong kalipay, tanan mga laag-laag, pwede nimong atuan. Pero kung walay kalinaw nga butang sa Ginoo sa mga kinabuhi, kulang ang tanan. Amen po ba? Amen? Peace, joy of the Holy Ghost. Kanang joy, dito na nang makitaan sa kusina. Amen po ba? Pero kung imo nang gamitin, wala na siya. Pero ang joy nga naa sa Ginoo, dili na siya kabayran o bisan unsa. Amen? Ano so daghang kay mga tao nga may gasto. Bisa kung saan nila gastuhon, makakita lang og kalipay. Pero wala nakitaan ang tinuod nga kalipay, ang tinuod ay nga kalipay naa diha sa presensya sa pamumuhay ng Diyos. Amen po ba? Number 4. I think last na siya. Okay, last na. Ato sa tanawan. The problem of the human being is humans keep on looking to their success and achievement than of God's mercy and blessings. So, muna yung problema kay sige na itong i-count ang good. Ang problema sa tao, they keep on counting kung sa ilang kahago than of the blessings na naas kong buhay ng Diyos. The last one is, it will cause us to move for evangelism. Patapin sa nito mo sa tao, nga giyawaan, grabe, nang nangyaw siya sa kaayos ng buhay ng Diyos. Pag-iwan niya nga, Kuyo, pwede kong kuyo, Jesus? Ha? Okay, di ka pulis daw to siya nga. Syudad to siya, dili to siya bagong silang ra. Tibuok syudad, iyahang i-share ang nahitabo ni Jesus. Okay? Sa dihang isugo siya ni Jesus, primero pa niya na-encounter si Jesus. Sa dihang primero, gusto siya musunod kay gusto pa siguro niya may bawat kung Jesus. Pero gisugo na sa dayon, ayaw na sunod na ko, lakaw na, adto sa imong pamilya o isangyaw ang kaayo o kaluoy sa Ginoo nga nahitabo sa imong kinabuhi. Kita ko suguon ta, adto aning lugar pag-preach, ay pastor, paulo ko. Hindi na ko kaya. Because sometimes we keep on counting na kung atong sangyawan, maluwas sila. Ato dahil ni-share ang pulong sa Ginoo. Dili tungod kay aron maluwas sila, kung dili aron makadungog sila, nga da ay gugma o grasya sa kaluoy nga nagulat na ito kanila. Amen ka ba? Tinumdum ko sa dihang ingnan si Ma'am Janice. Ma'am Janice, matuta sa Luina, mag-sentro ka dito. Available ka? Oo, available ko. Ikaw mag-share. Ha? Pero nisunod siya tungod kay ano tayo materials? Hindi mo natin magamit. Hindi man ang usawa natin pag-share ng maayo kayo itong istorya. Daghang malipay, daghang mapapag yung istorya mo. Ang importante imong gi-share ang pulong sa buhay na Diyos. Amen pa ba? Because sharing is loving. Amen? Share the word of God. Share the goodness of Jesus sa tuwang kinabuhi. Amen po ba? So katong wala pa yung mga cell group, connect ta og cell group. Apil tao, mga cell group, asa ng mga balay, doon ta or ato mong inas pa, pastor, wala may cell group, pastor, pwede di magpa-cell group sa inyong balay. Dili ta manilabot o relihiyon. Atong hisgutan ang pulong sa pamumuhay ng Diyos. Kaya the more na ito hisgutan ang pulong sa Ginoo, the more na siya nang reveal sa tuwang kinabuhi. Amen? So, that's all for this service. Ang pulong sa Diyos, buhi sa tuwang kinabuhi. Atong papakan ng puso at buhi ng Diyos. Hallelujah! To make
make a conclusion, desire and meditate always the love and mercy of God in our lives. Atong i-desire magtinguhan ta kanunay sa grasya o kaluoy sa Ginoo sa pang kinabuhi. Kaya ang Dios magapahuman. Pag di naman manindog tayo soon, let's worship the Lord. Yes, Lord, salamat Ginoo sa mga pagkamahal ng tatawag kong this is my desire. This is my desire. Yes, Lord, open your mouth and your heart. Desire more to the Lord. Yes, Lord God. This is my desire. Yes, Lord. To honor you. You deserve to be glorified, O God. Lord, with all my heart, I worship you. Yes, Lord God. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Is in you. Say, Lord, I give you my heart. Kauban sa itong pagpataas at ang mga kamot. Lord, I give you my heart. Come on, church. Raise up your hands. I give you life to the Lord. Yes, Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. So, kung nag-listen ka sa mga pagpapirelasyon karon, naingon ka nga, Lord, di na ko kaya, Lord. I want you to raise up your hands. Pag-ampo ko kanimo igsoon. Kung gibati nimo nga nag-listen ka sa imong pagpapirelasyon sa Ginoo, atong tagaan, I will release blessings unto you. Raise up your hands and then receive the blessings of the Lord. Receive the mercy and blessings of God. Lord Jesus, I release breakthrough, spiritual breakthrough sa mga kausag, Ginoo. Lord, nang ginahanglan mi sa imong kusog, Ginoo, to continue in our relationship unto you, Father God. Our desire is to worship you and to honor you. For you are worthy and deserve to be glorified, O God. Salamat, Ginoo, ani nga mga katawhan, Ginoo. Nga imong gisulyuhan sa imong gugma o kaluoy, Ginoo. Magkapadayon ni Ginoo. Not because of our own strength, but because of the strength na imong gibutang sa imong mga katawhan, Ginoo. Salamat, Amahan, na imong gipabarog ang among pagtuo, Ginoo. Tungod sa imong pulong o pagbuhat sa balaan ng Espiritu Santo na nagapamuhat ka namo, Ginoo. Lord, I release comfort to your people. I release blessings to your people. I release good health in Jesus' name. I release peace of mind in the name of Jesus. I release breakthrough in the name of Jesus. I release strength in the name of Jesus. I
Lord, katong nawat-an o paglaom, siguro walay mga dalan nga among nakitaan karon Ginoo. But we believe that you are a miracle working God na nagapanguha sa among kinabuhi. Siguro dili na mo makita Ginoo ang mga dalan nga imong gihimo sa mga kinabuhi Ginoo. But we